Katawang halimaw na Uya Inoue nagpakita na ng bagong anyo para sa bakbakan laban yan kay Jonto Nakatani. Sa pinakahuling social media post ng The Monster na Uya Inoue, niyanig nito ang mundo ng boxing matapos ipakita ang kanyang tila sculpted by God sa pangangatawan. Sa gitna ng puspusang ensayo, kitang-kita ang mas pinalapad na balikat at mas matinding depinasyon ng muscles na hudyat na handa na siyang umakyat o lumaban sa pinakamatinding hamon. Bagamat nakatutok ang marami sa kanyang susunod na depensa, hindi maiwasan ng mga fans at analyst na pag-usapan ng isang dream match na nagkakatotoo na laban sa kababayan niya kontra yan kay Jonto Nakatani. Sa kanyang caption na "We will win on May 2." Malinaw ang mensahe na walang preno ang Japanese Pound for Pound King. Ang bawat patak ng pawis sa larawang ito ay babala sa sinumang haharang sa kanyang trono. Samantala, sa araw ng linggo, April 19, 2026 Manila time, lahat ng mata ay nakatutok sa Mexico para sa pagbabalik ng dating world champion na si Jerwin Ancajas. Ito ang opisyal na pagsabak ni Ancajas sa 126-pound division o sa featherweight. Isang malagang hakbang matapos ang kanyang makasaysayang karera sa super flyweight at bantamweight. Bitbit ang kartadang 37 wins, 4 losses at 24 knockouts. Layo ni Ancajas na patunayan na may lakas pa siya para muling maging kampiyon. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa panalo, kundi tungkol sa pagpapakita kung suwak ba ang kanyang bilis at power sa mas mabigat na timbang. Kaya naman, good luck Jerwin, ipakita mo ang galing ng dugong Pinoy. Harapin ni Ancajas mga kwento ang veterano na si Ruben Antonio Tostado Garcia sa teritoryo mismo ng Meksikano. Si Garcia ay hindi na bago sa mga Pinoy fans. Matatandaang dati na siyang winasak ng ating Wonder Boy na si Carl James Martin. Gayunpaman, dapat maging maingat si Ancajas. Si Garcia ay may taas na 5'5", mas maliit na 1 pulgada kay Ancajas na 5'6". Noong nilabanan ni Martin si Garcia, ito ay sa mas mababang timbang. Ngayon sa featherweight, inaasahang mas matibay at mas mabigat ang mga suntok na bitbit ni Garcia. Kilala ang mga Mexican fighters sa never say die attitude, lalo na lumalaban sila sa harap ng kanilang mga kababayan. Kaya naman, ang pag-akyat sa timbang ay laging may kaakibat na panganib. Para kay Jerwin Ancajas, ang laban kay Garcia ay magsisilbing acid test kung magiging dominado ang kanyang pagkapanalo. Hindi malabong makalinya siya agad sa mga malalaking pangalan sa 126 pounds. Mga kakwento, habang hinihintay natin ang resulta sa Mexico, kung mananalo ang paborito nating boksingero, mananatiling buhay at masigla ang industriya ng boxing sa Asia. Isang panalangin at suporta para kay Ancajas, kaya ang ating itataas at sana ang ating bandila ay wagayway sa tagumpay. Sa bawat suntok, may pangarap sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.